for the past 50 years, or maybe more. He has also served the School of Arts and Sciences in several administrative functions as chairperson of the Philosophy Department, director of Chinese Studies Program, assistant dean for Student Affairs, and director of Admissions and Aid. Dr. Manny D. is editor and co-author of Philosophy of Man, Selected Readings, Mga Pawisahin sa Filosofiyang Moral, Phenomenological Papers, Contemporary Social Philosophy, and Values in Philippine Education and Culture. He is a member of the Technical Committee in Philosophy of the Commission on Higher Education and consultant of the DepEd's Kindergarten to Grade 12 Edukasyon sa Pagpapakatao curriculum. He has also taught Philosophy of Man in Cebuano. So that's all. Welcome, Dr. Questions, and then I'll go through a demonstration, a teaching demonstration of teaching Kantian ethics in Filipino. Okay. So for those who are familiar with Kant, okay, then you will have an idea, no? But for those who are not familiar with Kant, there are some at least you can try to swallow Kant. And then, of course, in the afternoon, no? So we will divide the whole class in the afternoon into linguistic groups, okay? Or some of you belong to the same school. There's several, so we can group ourselves into the schools or the region, the language that you are familiar with, okay? And then you will, of course, work on a demonstration. In other words, you can discuss among yourselves who will present a class taught in Cebuano, Filipino, Bicolano, Ilocano. Okay, I think we have Pangasinos here. So that will be our schedule in the afternoon. No? We will find out how many groups there are, so we can limit the lecture demonstration into several minutes, so that every group can have the chance to demonstrate. Okay? Pagtuturo ko ng filosofiya sa Pilipino. Okay, ito ang nakaraan. Si Padre Pablo Catriols, SJ, ang unang mangahas na magturo ng filosofiya sa Pilipino noong taong 1969. Sa loob ng sumisirapbong kilusan ng Pilipinisasyon sa Ateneo de Manila. Mayroon kayong kopya doon sa artikulo niya after 6 years, no? So pagkatapos ng 6 na taon ng pagtuturo ng filosofiya sa Pilipino, mayroon siyang sinulat na ano ba talaga gusto mangyari dito. Okay. So may mga sinagot siyang tanong doon. Sa Ateneo de Manila kasi noong 1969 nagkakaroon ng Philippinization movement. May mga ilang estudyante, lumabas sila ng artikulo sa college paper, The Guidon, ang pamagat Down from the Hill. Down from the Hill. So pinupunan nila yung mga American Jesuits, kasi yun nga, parang naging elitista ang edukasyon sa Ateneo. Doon. So nagkakaroon din ng away ang society ito. Kung hindi dahil kay Padre de la Costa, siguro watak-watak na yung Jesuits. Nangyari din yan sa Dominican Order lately, no? Kaya nagkakaroon ng
social, etc. So, ganun din. Okay. Ngayon, sumunod ako noong taong 1975. Okay. Tapos, sinundan naman kami ni Father Roque Quiriols na mga bagong magtapos na kolehiyo na sina Antoinette Palma Angeles, okay, Dr. Rainier Ibana, at Ginoong Jose Salvador Mirasol. Sa De La Salle University naman, si Dr. Emerita Quito, nakakapanaw lang yung nakarang taon, okay, ang siyang nagpasimulang magturo ng filosofiya sa Pilipino at sinundan siya ni Dr. Florentino Pedraza. Ito, nakakatuwang gunitain na kaming lahat ay hindi mga Tagalog. Si Father Roque Quiriols at si Dr. Pedraza ay Ilocano. Si Buano ako at si Dr. Angeles. Kapampangan naman si Dr. Tito at si Dr. Ibana ay Bicolano. Yung unang nagturo ng filosofiya sa Pilipino, hindi mga Tagalog. Okay. Mahalagang banggitin na ang sinulat ni Dr. Pedraza ang kanyang doctoral na dissertation sa Pilipino noong 1980 dito sa UST. No? Isang salin sa Pilipino ng Tao Te Ching. Si Dr. Ibana naman ang unang nagsulat ng MA thesis sa Pilipino sa Ateneo de Manila. Hinggil sa konsepto ng pagkakaisa ni Max Scheler noong 1982. Okay. Pagkatapos nun, wala na sumunod. Ngayon, dahil baguhan kami nagturo sa Pilipino sa Ateneo, binigyan kami ng suporta ng aming dekano si Padre Benvenido Mendes, okay, na naging presidente, tapos ngayon, simpleng math teacher na lang siya. Nagbuo siya ng isang special na klase sa Pilipino para sa mga guro. At kasama siya doon. Ang unang kursong tinuro namin sa Pilipino ay ang filosofiya ng tao. Isang 2 semestre na kurso kailangan kunin ng lahat ng mga juniors sa Ateneo de Manila. Pangunahing kurso ito sa curriculum ng Ateneo dahil nakabatay sa kaalaman natin sa tao ang kaalaman natin sa poon at sa dapat natin gawin sa etika. At sa katunayan, sinusunod din yan yung sa spiritual exercises ni St. Ignatius. Kasi sa spiritual exercises ni St. Ignatius, ang struktura talaga doon ay sino ako, sino ang Diyos, ano ang dapat kong gawin. Ginagamit ng kursong ito ang pamaraang phenomenologico. Isang pamaraang filosofiko nagsasalarawan ng karanasan ng tao. Bagamat iba't ibang phenomenologong existensyal ang tinalakay sa klase, nagkakaisa kami sa pamimilosofiya ni Gabriel Marcel na nagbibigay diin sa pakikipagkapwa-tao. Ang sumunod na mga kursong tinuro namin sa Pilipino ay ang filosofiya moral, ethics, at ang filosofiya ng religiyon. Mga kursong kailangan kunin ng mga seniors sa Ateneo. Sa filosofiya moral, tinalakay ang iba't ibang pamantayan ng kabutihan at mga isyong moral. Sa filosofiya ng relihiyon naman, tinalakay ang karanasang relihiyoso, ang iba't ibang patunay ng pag-iral ng Diyos at ang fenomenolohiya ng pag-asa ni Gabriel Marcel. Ano ngayon ang natutuklasan namin sa paggamit sa Pilipino sa pagtuturo ng mga kurso ito? Una, mas may paliwanag sa Pilipino kaysa Ingles ang ilang mga ideyang filosofiko. Halimbawa, sa kursong filosofiya ng tao, ang pagka-intentional ng kamalayan.
intentionality of consciousness. Ang ibig sabihin ay, ang kamalayan sa buod nito ay may tinutunguhan na objeto maliban sa kamalayan mismo. Consciousness is intentional. Consciousness is consciousness of something other than consciousness itself. Na ang suheto ay laging suheto ng isang objeto o ang tao ay laging isang jigaga. Laging may mundo. So, walang kamalayan kung walang namamalayan. Walang mundo kung walang taong may malay tao. Sa kursong Filosofiyang Moral, kapwa naliliwanagan ang halaga at ang pagmamahal sa isa't isa dahil hindi malayo ang halaga sa pagmamahalaga sa pagmamahal. So, parehong salitang ugat. At sa kursong Filosofiya ng Reliyon, higit na malinaw ang kahalagahan ng patience sa pag-asa kapag isinhalin ito na tiyaga kaysa pasensya. Kasi sa Pilipino kasi, pag sabi, pasensya ka na, parang sorry na lang ha, gano'n na. So, hindi talaga nakukuha yung ibig sabihin ni Marcel na patience. No? Pangalawa, may mga issue sa kanluraning filosofiya na hindi talaga suliranin sa pag-iisip ng mga taga-silangan. Isa na rito ang pagdududa ng pag-iral sa sarili man o sa lahat-lahat. Mahilig kasi sa Western philosophy yung doubting of existence. No? Suliranin ito sa kanluraning pamimilosofiya dahil ang pandiwang to be, the verb to be, sa Ingles ay isa rin pandiwang nag-uugnay ng suheto at panagpuwi. So yung the verb to be ay isang linking verb din sa Ingles, di ba? You are beautiful, I am beautiful, he is beautiful. So yung is ay the verb to be is nagiging linking verb din sa isang predicate, di ba? Kung isalin mo yung I am beautiful, hindi pwede sa Pilipino ako ay maganda. No? Ang tamang salin dyan ay maganda ako. Diba? So, makatuwid, okay, ganun din sa filosofiya ng reliyon. No? Napakahalagang bahagi ng kanluraning filosofiya ng reliyon ang mga patunay sa pag-iral ng Diyos. Na sa Pilipino naman ay hindi naman talaga suliranin. No? Sa isip ng Pilipino, hindi dinududa ang pag-iral ng Diyos. No? Ang suliranin sa kaisipang Pilipino ay gaano kahalaga o tunay ang Diyos sa buhay natin. No? Sa Western philosophy, lagi nilang pinagdududahan ang pag-iral ng Diyos, kaya maraming proofs for the existence of God. No? Pero sa Pilipino, wala namang ganun eh. No? Sa Pilipino, ang mahalaga, ang suliranin natin ay tunay ba ang Diyos para sa akin? Okay. Pangatlo, higit na makabuluhan at malalim ang pamimilosofiya sa sariling wika kapag nakasanayan nito kaysa wikang Ingles. So sa simula, mahirap. No? Mahirap sa simula. Pag nasanayan mo na, mas makabuluhan. Okay? Nakikita ito sa mga papel ng pagmumuni-muni, reflection papers, ng mga mag-aaral. Hindi maiwasan ng mag-aaral na pagmumuni niya sa napag-aralan sa loob ng klase o sa nababasang artikulo na itapat ito sa sariling karanasan. At kaya nagkakaroon ng saysay sa buhay at napapayaman na rin ang konsepto o idea. Kasi na-apply nila, na-itapat nila sa kanilang buhay. Kapag gumagamit ng sariling wika. Ngunit, nahirapan kapwa ang mag-aaral at guro sa simula. Dahil sa mga teksto
na nasa wikang Ingles. Kung kaya, naglakas loob kami magsalin ng mga teksto. Nabuo ang librong Magpakatao, mga babasahin sa filosofiyang moral, at ang filosofiya ng reliyon. Kaya hindi madaling magsalin. Dahil ang pagsasalin ay isa na rin pagbibigay ng interpretasyon. Ayon sa hermeneutics philosophy, di ba? Every translation is an interpretation. At ang pagbibigay ng interpretasyon ay pagsasani ng dalawang abot-tanaw, fusion of horizons. Ang abot-tanaw ng may akda, ng author, ng teksto, at ang abot-tanaw na nagsasalin, na hindi hiwalay sa kanyang makasaysayang kasalukuyan. Pag nagsasalita tayo, mayroon tayong abot-tanaw, okay, sa sarili natin na kasalukuyan, at may abot-tanaw naman yung may akda ng teksto. No? So, nagkakaroon ng tinatawag na fusion of horizons. Halimbawa, sa filosofiya ni Marcel, pinagkakaiba niya ang being at having. Ang being natin sa Pilipino ay meron, na nangahulugan din ng having. Diba? Meron ka ba pera? Diba? Kung kaya, ay tuturing isang paglikhang pag-uulit ang pagsasalin. Pati na rin ang pagtuturo ng filosofiya sa Pilipino. So, inuulit mo yung sinasabi ni Marcel, pero mapaglikhang pag-uulit kasi hindi pareho yung being and having kay Marcel, pero sa ating wika, pareho yung being at having. No? So, ika-apat. Sa tuluyan naming pagtuturo ng filosofiya sa Pilipino, kahit inuulit lang namin ang mga ideya ng ibang mga filosofo, unti-unti naming nasusulyatan ang kaisipang Pilipino. Marahil, pa-kaunti-kunti sa simula, ngunit maaaring makarating sa isang kabuuan. Nagbubunga ito sa mga pananaliksik, halimbawa, sa loob ni Padre Leonardo Mercado, SVD, at ni Padre Albert Alejo, SJ. At sa orihinal na pambungad sa metafisika ni Padre Roque de Rios. At kaya dito sa UST, kung hindi ako sa unang pagkakataon, itinuturo nung nakarang taon yata dito sa graduate school ang filosofiya ni Padre de Rios. So may subject dito sa UST, nauna pa ang UST. Exactly yun. Tinuro ni Dr. Leovino Garcia. Okay, kasalukuyan naman. Sa pagkaalam ko, ang Ateneo de Manila lamang ang nananatiling, baka may kakamali ako, nagtuturo ng filosofiya sa Pilipinas. Tama ba ako? Meron ba sa inyo na nagtuturo ng filosofiya sa Pilipinas? Seminary. Seminary? Meron? Okay. Good. Okay. So, meron pala. Okay. Halos kalahati ang klase sa filosofiya ng tao, filosofiya moral, at filosofiya ng relihiyon sa lumang kurikulum ng Ateneo ay tinuturo sa Pilipino. So, may choice ang estudyante kung sa Pilipino siya o sa Ingles. No? Kawawa naman yung mga estudyante na nasisiran sa section ng Ingles. No? Wala sila magagawa pwede mag-enroll sa filosofiya sa Pilipino. No? Pero napapansin ko rin, nung gumawa ko ng survey sa mga estudyante, kung ang choice ba nila ng section ay ayon sa wika, ayon sa guro, kung ayon sa kaklase. Okay? At alam mo, ang nag-top ay ayon sa guro. So, mayroon talaga silang gustong pasukan ng guro. Pangalawa lamang ang wika. At pangatlo yung kaklase. Okay?
Sa bagong curriculum, dahil may mga graduates na tayo na galing sa K-12, kaya may bago na rin curriculum, para sa nagtatapos ng K-12, hindi pa sa darating na taon, school year, sa August, ituturo sa Pilipino ang bagong filosofiya ng tao ng iba't ibang tracks. Kasi ang mangyari ngayon sa bagong curriculum, magkakaroon kami ng PH11. At ang PH11 ay filosofiya ng tao pa rin, pero iba-ibang tracks. So may existential phenomenological track, may metaphysical track, may social political track, mayroong epistemological track. Okay? Tapos sa susunod na taon naman, gagawa naman ng track ng aesthetic track, okay? Cultural track. So, ang nabuo pa lang namin yung mga syllabus ng 4 na track: existential phenomenology, metaphysical, tapos socio-political, at saka epistemological. No? So, ang balak namin sa English para muna ituturo bago sa susunod na taon pa lang ituturo din sa Pilipino. Okay. So, yan ang kasalukuyan. Hinaharap. Inaasahan natin maging laganap sana pagkatapos dito. Okay? Ang pagtuturo ng filosofiya sa Pilipino, hindi lamang sa Ateneo de Manila, kundi pati na rin sa ibang pamantasan ng bansa. At kaya, nung nakarang taon, may ilan yata sa inyo dito na dumalo doon sa teaching, training, workshop sa iba't ibang wika. Okay? Teaching ethics yata sa iba't ibang wika. Okay? May ilan sa inyo na sumama doon sa participants noong nakarang taon yun. At kaya mayroon kayong handouts doon. Bunga yan ng seminar workshop noong nakarang taon. So may lexicon kayo ng mga iba-ibang wika, ayun. Sa ethics ito, no? Kung ano yung salin sa Bicolano, sa Cebuano, etc. Na makakatulong mamaya siguro yan. Isang dahilan kung bakit nga nangahas tayo magturo ng filosofiya sa Cebuano, ay baka isa itong unang hakbang, no? Na maakit ang mga taga-Visayas, Mindanao, na magturo ng filosofiya sa sariling wika at mapayaman ang wikang Pilipino. Kasi meron tayong intellectualization of Filipino. At ang Pilipino ay hindi lang ang Tagalog. No? Mayroon ding intellectualization sa Cebuano, intellectualization sa iba't ibang wikang region. In fact, nauna pa nga ang K-12 sa atin. Diba? Kasi yung edukasyon sa pagpakatao sa grade 1 to 3 ay sa iba't ibang wika. No? So, nauna pa ang DepEd sa atin. Okay, ito naman ang filosofiya sa Cebuano. Pasensya kung hindi maintindihan ito ng mga hindi taga-Cebuano. Ilan bang marunong mong Cebuano dito? 2, 3. Okay. Pero isalin ko rin sa Pilipino. Okay. Cebuano ito. Niadtong Abril o Mayo 2002, nagplano kami ni Dr. Ivana sa maitudlo namo sa maabot na semestre sa school year 2002-2003. Noong Abril 2002, pinaplano namin ni Dr. Ivana kung ano yung ituturo namin sa darating na semester to school year 2002-2003. Nahatag sa ako ang dako ng mga klase sa Philosophy of the Human Person, kung saan tagaan ako duwa ka mga teaching assistant. Okay? So binigay sa akin ang isang malaking klase at tinatawag namin dyan magisterial class. Okay? Magisterial class. Kasi ang klase na ito pwedeng 70 to 80 students. Okay? At kaya dahil malaki yung klase,
So, binigyan ako ng dalawang teaching assistants. Okay? Dalawang teaching assistants. Anong gagawin ng teaching assistant? Siya ang taga-correct ng papel. Okay? Siya ang taga-correct ng papel. Siya rin taga-ayos ng kung ano mga kailangan sa klase. Okay? So, dalawang teaching assistants. Ang usama ko si Shai Ramos na taga-Davao. Wala taga-Davao dito. Okay? So, isa rito sa teaching assistant ko ay si Shai Ramos. Dungan din ni Dr. Ivana nga nagkakuna-una dayon na unsa kahap kung usas akong mga klase itudlo sa Cebu. So, sabay kami ni Dr. Ivana na biglang napaisip na, ano kaya kung isa doon sa dalawang section ko na magisterial class ay gagawin ituturo sa Cebuano. Okay. Dayon, naghimo ako o anunsyo na kipilit sa campus. So, agad, gumawa ko ng isang announcement doon na dinikit namin doon sa corridor ng campus. At ito yung dinikit namin. Do not buy. Mga bisdak. Hadlok ka ba filosofiya sa Ingles? Sa Pilipino? Do not buy filosofiya sa Cebuano. Okay. Do not buy. Do not. Do not buy. Buy is the Cebuano for pare. Ang mga bisdak, mga Bisayang dako. Okay? Takot ka ba sa filosofiya sa Ingles? Takot ka ba sa filosofiya sa Pilipino? Yung mga ano kasi, mga Cebuano, mga Bisaya, takot din sila kumuha ng filosofiya sa Pilipino kasi, yun nga, sanay sila sa Bisaya o sa Ingles, hindi sa Pilipino. So, mayroon na tayong filosofiya sa Cebuano. Ingon ni Dr. Angeles nga Cebuana, maayo kung makakuha ka og 20 ng mga estudyante. Sabi ni Dr. Angeles, buti kung makakuha ka ng 20 na mga estudyante. Sa aking katingala, 36 ang nag-enroll. Sa tingala ko, 36 ang nag-enroll noong unang klase. Okay. Apan, kinidugay na namong nauna-unaan tungod sa usa ka artikulo sa Matang Lawin nga gisulat sa Cebuano na utana ngano walay filosofiya sa Cebuano. Ngunit matagal na namin pinag-isipan ito kasi may lumabas kasi sa artikulo ng Matang Lawin, yung journal sa Pilipino ng Ateneo, kung bakit daw walang filosofiya sa Cebuano. Nung nag-offer kami ng magturo sa Cebuano, wala namang nag-enroll. No? Kaya, pero dito, nakakataka 36. No? Okay. So, natanong, ngano mamimilosofiya sa Cebuano? Bakit tayo mamimilosofiya sa Cebuano? Ang Cebuano, usa sa mga pinulungan sa atong nasod. Okay. Ang Cebuano ay isang mga wika ng ating bansa. Sa panahon karon ng globalisasyon, hinay-hinay nangawagtang ang mga lokal na pinulungan. Kung uban niini ang mga kultura. Sa panahon ng globalisasyon, unti-unting nawawala ang mga lokal na wika. No? Kasama dito ang kultura. Kung ang pamimilosofiya may tungod sa kinabuhi sa tao, mas makahulugan kung kinigihimo sa kaugalingon na sinultian. Kung ang filosofiya ay may kinalaman sa buhay ng tao, mas makahulugan ito kung ginagawa sa sariling wika. Mas masabtan ang filosofiya sa mga estudyante kung sa ilang kaugalingon na sinultian. Mas maintindihan ng mga estudyante kung ito'y sa sarili nilang wika. O kini mapaduol sila sa mga pobre. At sa gayon, papalapit sila sa mga mahihirap. Okay. Ang syllabus nga una namong gibadbad sa Cebuano, gikan sa Ingles. Okay. Yung unang syllabus na ginawa namin sa Cebuano ay galing sa Ingles.
Apan dunay pagbago nihimo tungod sa Cebuano sa reflection, pamalando. Ngunit may binago kami na ginawa dahil sa Cebuano, ang reflection ay pamalando. Ano ibig sabihin ng pamalando? Para bang umupo ka sa ilalim ng puno. Okay? Yun ang pamalando sa Cebuano. Hindi lang reflection na ganyan, okay? Ngunit gumagawa, ginagyan mo doon sa ilalim ng puno. Okay? At nahinumduman na ako ang istorya ni Chuangzhou na nindot o mahinumdanon bahit ni sa pamalando. At naalala ko yung kwento ni Chuangzhou tungkol sa pagmumuli-muli. Ito yung kwento. Ay, sinabi ko na rin pala sa Cebuano. Okay. Hindi ko malaman, sinabi ko na pala. Dunay usa ka tao nga gisamukan sa iyang kaugalingong anino ug wala mahimuot sa iyang kaugalingon nga mapagakpak. Busa buot niya nga maluwas sa niining duha. Ang paaging iyang naitukma mao ang paglayas sa ilang duha. May isang tao na nababalaka o naguguluhan sa natatakot sa kanyang sariling anino at sa kanyang walang kayo hindi niya sinangayunan yung kanyang mga steps mga hakbang, no? Kaya naisipan niya na makalaya sa dalawang ito. Okay? At ang naisip niyang pamaraan ay ang paglayas sa kanilang dalawa. Okay? Busa, nitindog siya kung nidagan. Kaya ang ginawa niya, mindig siya at tumakbo. Okay? Apan sa matag bundak niya sa iyang kiil, doon ay laing tulog. Samtang ang iyang anino walay paglisod na nagasunod sa iyahan. Kaso, sa bawat hakbang niya, sumusunod yung hakbang niya. Okay? At ang kanyang anino naman ay sumusunod rin sa kanya. Okay? Gipahinungod niya nga ang iyang kapakyas sa kulang niya ang kanyang kapakyas sa kulang niya sa pagdagan na kusog. Okay? Busa, midagan siya kung kusog. Mas kusog pag yun. Walay paghunong. Hantod na namatay siya. Okay. So, naisip niya na ang kanyang kakulangan ay kulang siya sa pagtakbo. Kaya, binilisan niya ang kanyang pagtakbo. Habang sa pagtakbo niya ng kabilisan, tuloy, namatay siya. Namatay siya. So, ano ang election dyan? Wala niya masangkot nga kung nagpamalandong lang siya, mawag lang ang iyang anino. Kung kumudong lang siya, mawala ang pagkakpa. Hindi niya natanto na kapag sumilong lang siya, sumilong siya sa ilalim ng puno, mawala ang kanyang anino. At kung tumigil lang siya, mawala rin ang kanyang mga hakbang. Okay? So, yun ang kwento ni Chuangzhou. Kaya importante ang pamalanso. Okay. Uman sa silabos, ang mismong pag-andam sa pagtuturo. Pagkatapos ng silabos, yung pagtuturo na mismo. Dako ang tabang sa diksyonaryo ni Father Cabonce. Ang English, Cebuano, Bisaya Dictionary. Okay. Malaking tulong yung sinulat ni Father Cabonce, SJ yan, patay na siya. Mayroon siyang English, Cebuano,
Visayan Dictionary. Ngayon may pangalawang dictionary na. Samtang gibasa na ako ang akong mga nota sa Ingles, ako kini giubad sa Cebuano. Habang binabasa ko yung mga notes ko sa Ingles, sinasalin ko ito sa Cebuano. At kaya, naghibo ako og lexicon. Gumawa ako ng lexicon. So, mga pautana, mga tanong. Kung sabi ni Saya sa being, ano ang salin, ano ang Cebuano sa being? Ana. Kung sabi ni Saya sa insight, ano ang Cebuano sa insight? Pananaw. Kung sabi ni Saya sa hobby, adona. Pagka-adona. Ang akong nakaplagan, nanindot o law, sabi ni Saya, ang pinaka-importanting pananaw sa phenomenolohiya. Natuklasan ko na mas malalim at mas maganda ang pagsasalin sa Cebuano sa pinakamahalagang insight, pinakamahalagang class ng phenomenolohiya, yung intentionality of consciousness, di ba? Consciousness is intentional. Consciousness is consciousness of something other than consciousness itself. Consciousness is consciousness of the world. No world, no consciousness. No consciousness, no world. Unsay Cebuano sa mga Cebuano? Unsay Cebuano sa consciousness? Unsay Cebuano sa consciousness? Unsay Cebuano sa mundo? World. Kalibutan. Okay. Unsay Cebuano sa consciousness? Kalibutan. Pareho eh. Pareho, kalibutan din sa Cebuano ang consciousness. So, walay kalibutan kung walay kalibutan. Walay kalibutan kung walay kalibutan. So, napaka-phenomenological ang Cebuano. Diba? Kasi pareho sa Cebuano ang consciousness of world. Kalibutan. Okay. Sabi ni Saya, walay kalibutan kung walay kalibutan. Kalibutan, pareho consciousness at world. Mga problema. Una, mao ang teksto. Una-una, ang problema ay ang teksto. Kinahanglan nga ihubad sini sa Cebuano. Kailangan isalin ito sa Cebuano. No? Ikaduha, ang pintal, ang tukso, na gamiton ang simple Cebuano English. Taglish, kumbaga. Simplish. Simping. Okay. Simping. Ikatulo ang kahadlok. Ikatlo ang takot. Ang sagot, ang tubag ni ini, ang sagot nito ay, lundalin mo, baby. Galing kay Father Roque Pediosia. Lundalin mo, baby. Gawin mo na. Ikaapat, ang kalison. Ikaapat, ang hirap. No? Ang tanan ng mga sinugdanan, lison. Lahat ng simula ay mahirap. Lahat ng simula mahirap. Pero pag nasimulan mo na, tuloy-tuloy na yan. Okay? Ito, quote. Galing kay Padre Pediosia. What is worth doing is worth doing seriously. And life is too serious to be taken seriously. So, enjoy doing philosophy in Cebuano. Yeah. May mga tanong. Yep. Meron naman po ba tayo sa pag-amit ng lingua? Hindi ba po alam natin na ang wika ay kailangan natin ay nag-evolve na language is also
pinapunta ng pamamanolohiya sa Pilipino na ihatid ang filosofiya sa isang lengguwahe na siyang naiintindihan ng mga mag-aaral. Oo, tama. Pero dapat iwasan nga natin yung English. No? Halimbawa, sa nalala ko laging dididiin ni Father Curiosio, huwag niyong gamitin yung na-realize ko. Pag gagamitin mo yan, bagsak ka talaga sa klase pag gamitin mo yung na-realize ko. No? Ang dami nating Pilipino sa na-realize ko. Natanto, nadama ko, nalaman ko. Ang dami. Bakit na-realize? Di ba? Okay. No? So, yeah. So, ganon, kasi yung kailangan, ganon din ang mali ko doon. Unang nagturo ko sa filosofiya sa Cebuano, sa Pilipino. Hinayaan ko gumamit ng Taglish eh. Mali eh. So, nahirapan ako ng second semester na i-correct yun kasi, hindi nakatulong sa intellectualisasyon. Kasi meron naman tayong salitang Pilipino para sa kataga sa Ingles, no? At kung wala naman, pwede naman tayong gumiram. No? Hindi naman bawal ang gumiram. No? Sandwich, hindi naman original na English yan eh. Di ba? O marami, bundok, may mga salitang Pilipino na tayo na sa English na nga eh. Di ba? Yung bagong salitang Pilipino na kasama na sa English language. Bongga. Kilig. O, kasama English na yan. Yung pinakabago. Alam mo yung pinakabago? Trapo. Trapo na politiko, di ba? Kasama na sa English yun eh. So, hindi tayo dapat matakot na mag-hirap sa ibang bansa. Pero iwasan, habang iwasan yung Taglish. Ako nagsasaling po anong reference ninyo? Is it experience or kailangan dumulog sa isang authority sa wika? Ano po yung reference na tama talaga yung salin? Kailangan nga talagang mayroon kang mastery of the subject matter. Diba? Kasi ibig sabihin, alam mo ang ibig sabihin ng pilosopo na ito. Diba? At kaya, hanggang sa maaari iwasan yung transliteration. No? Yan ang ang ginawa ko yung mababasahin sa filosofiyang moral. Okay? Ang una kong ginawa, binigay ko sa estudyante, okay, isalin naman ito sa Pilipino. Okay. Tapos nung dumating sa akin, hindi naman ito salin eh. Transliteration. No? Bawat salita, sinasalin nila sa Pilipino. Mali eh. Transliteration yan eh. Ang gagawin, dapat, ano yung pangungusap? Okay? Ano yung pangungusap? Anong ibig sabihin ng sentence na ito, ng pangungusap na ito? Tapos, doon mo isalin sa Pilipino. Hindi yung bawat salita. Hindi yung bawat kataga. No? Kasi, kung bawat kataga, transliteration yan. Hindi translation. Okay? So, yun ang unang dapat, intindihin mo na, unawain mo na, anong ibig sabihin ng teksto. Okay? Pag alam mo na yung ibig sabihin ng teksto, maghanap ka na ng katumbas na wika sa Pilipino. Okay? Tama po kayo. Kasi may dalawa pong uri ng pagsasalin. Yung isa po, word per word. Yung isa po ay ayon sa paraphrase. Kaya po minsan may kalituhan po ang nagsasalin kung ano ba ito, dapat ba according to word for word, o pagkabasa niya, ano ang kahulugan nun. Yun po ang nagiging basihan ng maraming pagsasalin, lalo na po sa Philippine Bible Society. Kasi po sa maraming wika, in cooperation po with the Summer Institute of Linguistics,
may ano po sila, may lupon Ah. ng mga eksperto ng pagsasalin nito. Bagamat binabatay po nila ito sa Septuagint, sa Codex Sinaiticus. Ayun po. Tapos, pero iba naman po sa atin. Kaya, ang pangalawa po pong tanong, English, how do you bridge the gap of being lost in translation? Magpatungkol po ito sa mga epiko. Ang naging master's thesis ko po kasi nun ay ang sa Labaw Donggon, Hinilawod Epic. So, dahil tinalakay ko ang kay Labaw Donggon, puwera po kay Humadapnon at Dumalakdak, may isang katanungan po na papaano daw ako nakasiguro na yung salin sa wikang Pilipino, ayun nga ang pinatungkulan ng original na kinaraya. Okay. Opo, ano po masasabi niyo doon, Ay, sir? sa napakit ko lang bawat salin ay isang interpretasyon. Okay. Yung Tao Te Ching, hanggang ngayon, sinasalin pa sa Ingles. Next to the Bible, it is the most translated text, classic into English. Siguro umabot na sa mga more than 30 English translations. Kasi bawat translation nga ay interpretasyon. Diba? Kaya, may mga, halimbawa, yung mga sinulat ni Kierkegaard. Okay? Si Walter Lowry ang unang nagsalin dyan sa Ingles. Okay? Nung nakaraang 2 taon, nandun ako sa Copenhagen, 5 taon na siguro, nandun ako sa Copenhagen at nagsasalita yung presidente ng Kierkegaard Society, mayroon pala silang project ngayon na bagong salin sa lahat ng mga sinulat ni Kierkegaard. So, bawat salin talaga is interpretasyon yan. Pwedeng magkakaroon ng ibang salin. No? So, kung gusto mo talagang, kung hindi ka halimbawa, hindi ka marunong mag-Danish, okay? So, paano mo malaman kung dito ba talaga ang sinasabi ni Kierkegaard? Hindi, ang sabi nga ng isang Buddhismo, when you read a translation, it's like chewing a gum that has already been chewed. Diba? Parang galing mo sa ibang bibig, di ba? Oh. So, paano mo malalagpasan yan? E di, bumasa ka, basahin mo ang maraming salin para magkakaroon ka ng mapalapit ka doon sa original talaga na sinasabi ng teksto, di ba? So, you read as many translations as possible. If you do not know the original, for example, ang classical Chinese ay iba sa modern Chinese. So, isang specialization yan na magbasa ng classical Chinese. Ganun din. Beowulf. Beowulf English. Hindi pareho sa modern English ngayon, di ba? Sir, yung pag-attend po natin ng filosofiya sa iba't ibang lingwahe po, hindi po ba ito isang atente na magkawatak-watak din po yung Pilipino? Hindi. Hindi. Kasi, kahit man iba-iba ang mga wika natin, meron tayong iisang mundo eh. Di ba? Meron tayong iisang mundo na ginagalawan. At kaya, ang ibig ko lang sabihin dito ay, diversity is not a weakness. Ang lipunan natin ay pluralistic. Ibig sabihin, may marami tayong kultura. Kaya hindi pwedeng sabihin natin itong salin sa Pilipino, ay yun ang filosofiyang Pilipino. Hindi pwede gano'n, di ba? So, habang mas marami ang mga salin, mas lumalapit tayo sa isang mundo ng Pilipino na maraming kultura. No? Hindi naman, kasi multicultural tayo eh. No? Hindi lang naman ang mga Tagalog ang Pilipino. Diba? Hindi lang naman ang mga
Cebuanong Pilipino. No? So, dapat ano tayo, mag-contribute tayo, no? Sa isang mundo na tinatawag natin Pilipino. At mayaman yan kung marami ang mga wika na sinasabi. Yeah, sabi na. Hi, sir. There is a confusion regarding the meaning of what is really Filipino philosophy. So, pwede ba, sir, na by teaching philosophy, different local dialects can be a venue to discover Filipino philosophy? Or just because teaching philosophy in different dialects can be called Filipino philosophy? Okay. Lumang tanong na yan, yung mayroon ba tayong filosofya Pilipino? Sagot yan, yes and no. Okay? Yes and no, because wala tayong tradisyon na mga teksto na matatawag natin na Filipino philosophy, di ba? Hindi katulad sa China o sa India na mayroon na sila mga teksto noon, Rig Veda, okay, sa China naman, Analects, mga 4 books, meron na silang tradisyon doon. So, wala tayong, ang sagot dyan, no, kasi wala tayong tradisyon katulad sa kanila. No? Pero yes naman, dahil kung titingnan mo si Confucius, ano bang sinimulan niya? Nagmumuni-muni lang naman siya sa problema ng sitwasyon ng China noon. Diba? At kaya nagtuturo siya, sa kanyang pagtuturo, lumabas yung Analects na bahagi ngayon ng Chinese philosophy. Pero ang Chinese philosophy ay hindi lang naman si Confucius. Diba? Sinagot si Confucius ng mga legalists, sinagot siya ng mga Mohis, sinundan siya ni Mencius, sinagot rin siya ni Lao Tzu na Taoismo. Ay sila naman, iba naman sa filosofiya ni Confucius, pero bahagi pa rin sila ng Chinese philosophy, di ba? So ganun din, kung namimilosofiya tayo sa mga issue, problema sa ating bansa, sa sarili nating wika, makakarating din tayo doon. Magkakabuo rin tayo ng filosofiya Pilipino kasi yung nagmumuni-muni ay Pilipino. Di ba? Hindi naman siya, Hapon. Di ba? Siya mo na. Sir, ito pong napasimulan ninyong Cebuano, ang filosofiya sa wikang Cebuano ay talaga pong maganda. Ang tanong ko po, may kabatiran po ba kayo kung mayroon na rin ganitong pasimula o simula yung para sa Ilocano, Hiligay ng Bicol, Waray, Pampanga, Pangasinan, Maguindanao, Tausug at Ibanag, Marana? Pagkaalam ko wala eh. So, mayroon po ba pag-uusap? Kamali ako. May pag-uusap po ba na ito maaaring masundan? May posibilidad na masundan? Kaya nga, ginawa namin noong karang taon yung teacher training in ethics sa sariling wika. Kaya nakabuo ng lexicon. Ang susunod na nga namin na project yan ay i-publish yung lexicon na yan. Okay? Tapos ibigay sa mga iba-ibang mga guro. No? So, pwede nilang gamitin yon. Okay. Ako naman, may project ako, nakasama si Amosa Velez sa San Carlos, retired na siya. Kasi, nagtuturo din siya doon. May ginawa na siya mga essays sa Cebuano sa philosophy sa Cebuano. Okay? Yung nabasa ko lang yung niya, masyadong payak, napaka-payak. No? So, binigay ko sa kanya yung mga lecture notes ko sa Philosophy of Man. Okay? At pinasalin ko sa kanya. Okay? Pero ang ginawa naman niya, tingnan niya ito yung tungkol sa embodiment, ito ang may akda ako, tapos siya naman, hindi yan ang gusto ko eh. Ang gusto ko na joint kami. At kaya, tinigil ko muna kasi may iba-iba kong mga emergency na gagawin. So sinabi ko sa kanya, hintay muna natin yung ating libro. No? Pero may project kami ng textbook sa filosofiya sa tao sa Cebuano na makakatulong. Kaya nga, dalawang beses lang ako nagturo ng filosofiya sa Cebuano. Bakit? Kasi pagkatapos ng 2 taon, so yung 36, the following year, naging
20 na lang. Okay? Tapos yung third year, sabbatical, nung 3 taon, sabbatical leave ako. So walang nagturo ng filosofiya sa Cebuano. Pagbalik ko, ang registrar, guys, PS 101, CEB. Akala ng mga estudyante na ano lang yan, pangalan lang yan ng section. So, pagpasok ko sa klase, ilan sa iyo ang marunong mag-Cebuano? 4 lang. So, bumalik ko sa English. Kasi, alanganin naman, turo ko ng estudyante na 4 lang. Diba? So, natigil. No? At sabi ko, hindi na ako magtuturo ng filosofiya sa Cebuano hanggat hindi ko mabuo yung textbook. Hanggat hindi ko mabuo yung Follow up ko dun sa tanong, parang, for example po, I wrote something in the dialect. Okay. Parang, Huwag mo sabihin dialect yun. Language talaga yun. Language. Hindi. I work po kasi for Center for Pangasinan Studies. Okay. It's our project to come up with Filipino way, Pangasinan ways of thinking Okay. in Pangasinan. Parang sino po ang magsasabi na it's worthy, the translation is worthy? May authority ba na kailangan Kayo rin. pagdulugan? Kayo rin. Okay. So we need an institution to tell that it's worthy. Okay. Kayo rin. Wala kami kasi di kami marunong. Di ba? But for example, like philosophy po, para may institution na ba sa filosofiya na sila po yung mag-review ng translation. Okay. Parang ganon. May kwento ako dyan. May kwento ako dyan. Alam mo yung sa bagong GE, di ba? Ng CHED, di ba? Bagong general education. Di ba? Ethics ang doon? Isa doon? Sa general education. Pero ethics yan sa multidisciplinary, interdisciplinary. Diba? Kaya, kung titingnan yung syllabus doon, may kasama pang taxation. Kasi required subject. Diba? Government subject yung taxation. So, siningit doon, sinama doon sa ethics syllabus. At meron ding section doon, millennials. Paano mo ituro ang ethics sa mga millennials? So, kailangan mo alamin yung kultura ng millennials. Diba? Anong katangian nila. Diba? So, nagbigay kami ng workshop. Budget din galing sa CHED. Okay? On teaching ethics in the GE. Okay? Pero, dapat sa English at sa Pilipino yon. Yun ang sinasabi. Kaya nga, di ba, pinaso yung DepEd kasi nawala na yung mga Filipino subjects, hindi ba? Tapos ang pangatwiran naman ng CHED pala, pwede mo na ituro yung mga subjects sa Pilipino. At kaya hindi na kailangan na magkaroon pa ng Filipino subjects. Diba? Nanalo ngayon ng CHED, diba? So wala na magawa yung mga nagproprotesta na ibalik dapat ang mga Filipino subjects. Kasi nakalaan sa Constitution natin ng edukasyon ay dapat itaguyod ang pagkamaka-Pilipino, diba? So, ano nangyari? So, yung binigay sa amin yung syllabus ethics sa English. Okay? Tapos, binigay rin sa amin yung syllabus sa ethics sa Pilipino. Kasi dapat dalawa ang ituturo namin sa ethics sa English at saka sa Pilipino. Okay. So, binigay sa akin yung syllabus sa ethics sa Pilipino. Nung tinignan ko, mali. Mali ang mga salin. Ang ginawa, transliteration. Okay? Hindi talaga translation. So, hindi ko, sinong gumawa nito? Pinasa pala nila ng CHED. Dapat sa Technical Committee ng Philosophy, di ba? O Technical Committee ng GE. Pinasa nila doon sa isang, sa Pilipino. Yung Pilipino nagsalin doon, walang kaalam-alam sa filosofiya. Mali. No? So, dapat may kaalaman ka talaga sa subject matter mo.
para makapagsalin. Diba? Kasi mangyari, transliteration. Minimum number po ba, sir, ng tao para sabi po natin na competent na po yung group or yung committee para po mag-issue yung isang paper sa mga Dapat meron kayong meron naman kayong alam niyo kilala naman yung isa't isa doon. Di ba? Sa region na yan, di ba? Kasi maliit lang naman nun. Magkakilala naman kayo sa region kung alam ko na sino talagang expert dito, di ba? So, kailangan talaga yan. Hindi trabaho yan ng iisang tao lang. Kailangan talaga ng collaboration. Gusto ko lang po sana ibahagi na meron na pong ilang miyembro ng Departamento ng Filosofiya ng UST na nakipag-ugnayan sa Komisyon ng Wikang Pilipino at sila po ay sumailalim sa pag-aaral ng translation. So, ang nagtuturo po sa Komisyon ng Wikang Pilipino ay si Jose Almario. Tapos natuklasan din po namin na meron ng mga ilang libro ng filosofiya na may salin na. Kaya lang sila po ay nasa library ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Ang recently na po na nakita ko ay isang salin ng libro ni Marx. At isang Libro ni? Marx po. Hindi ko lang po maalala ngayon kung anong libro mismo yung naisalin. At saka ang Emile ni Jean-Jacques Rousseau. Meron pa po sigurong iba na kasi naandun doon po sila sa Komisyon ng Wikang Filipino at hindi siya, parang naka-library po, naka-shelf, tapos hindi siya naipapamahagi talaga. Okay, yan ang isa. Mabuti na banggit mo yan. Kasi isa sa mga libro ko, sinalin nga, yung Contemporary Social Philosophy, na isalin niyan sa Pilipino, courtesy ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Okay? Ang problema doon, kasi ang Komisyon ng Wikang Pilipino ay government agency. Okay? So ang publication nila ay hindi for sale. Ibig sabihin, hindi for commercial, hindi upang kumita. Okay? Yung libro ko, mabili nyo sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Sa halagang 200 pesos lamang. Wala silang tubo doon. Kasi bawal sa kanila magtumubo eh. At cost yung 200 pesos. So, naisalin na yung libro na yan sa Pilipino. Contemporary Social Philosophy. At may mga tungkol yan saan. Kasi noon, di ba ang PhD sa education required yung social philosophy. Okay? At kaya ginawang proyekto noon na maglabas ng textbook para sa mga PhD education kasi required course ang social philo. No? Wala pang textbook. So, nagtawag ako ng mga susulat para ako na lang mag-iipon ba. Natanggap ko ng mga artikulo para sa libro na yan ay puro mga Thomistic view sa social philosophy. Hindi naman ganun ang social philosophy lang. Hindi lang Thomistic. No? So, nag-ano na ako, pumili na ako ng mga ilang tao na susulat sa iba't ibang mga paksa. Kung halimbawa sa private property, ethics of private property, tungkol sa political society, tungkol sa economic society. So, meron ng nagbigay ng contribution at kaya nabuo yung contemporary social philosophy. Tapos, sinali niyan ng isa namin sa mga galing sa Filipino Department, sinali niya sa Pilipino at nailambag ng Komisyon ng Wikang Pilipino. So, yun ang problema doon. Na hindi sila pwedeng mag-distribute. Okay? Kasi pag i-distribute mo yan, siyempre, papatong yung distributor. Di ba? O hindi maakusan na sila na may kumita, profit. So, kung
kung gusto nyo magkaroon ng kopya doon sa mga sinalin sa Commission of Philippines, punta na lang kayo diretso doon. Sabay, malapit sila sa Malacanang. Okay. Doon kayo kukuha. Doon kayo bibili. Hindi kasi nila pwedeng i-distribute sa national bookstore o sa ano. Kasi, siyempre, kikita. Pagkaroon sila ng komisyon doon. Pagkaroon ng komisyon ang komisyon. May condition na Ang pang-omission. Yeah. In translating or in teaching or in writing about using our own language, what should be our start? Do we start with language or with consciousness? Because I think even Filipinos, Tagalog, Cebuanos, Bicolanos, they think differently. So they form different. They come from different consciousness. Correct. And so, if, for example, we write about social philosophy as a Tomasian, based in Manila, so we are actually writing the mystic English Tagalog view of that social philosophy, not really coming from actual reality. So, how do we begin with that project? How do you begin? Okay. You begin with the subject matter. You begin with the subject matter. What are you going to teach? What are you going to translate? Okay? Okay? So, unahin mo muna, ano bang ituturo mo? No? Kayo yung gagawin natin mamayang hapon. Anong gusto niyo? Anong ituturo niyo? Philosophy of man? Ethics? Epistemology? No? So, you choose a topic to teach. Okay? And you choose a text. Gusto mo, kung ethics lang naman, okay, kaya mamaya, i-demonstrate yung sa ethics. Hindi buong ethics, no? Isang pamantayan ng ethics. At ito ang gagawin ko, yung Kantian categorical imperative, o yung pamantayan ni Kant ukol sa ano ang mabuti, ano ang masama. No? So, ganun din sa filosofiya ng tao. Kung halimbawa, turo kayo ng filosofiya ng tao at ang gusto niyong ituro ay love. Okay? The philosophy of love. Okay? So, magsimula kayo dun sa teksto. No? Yung libro ko nga na Philosophy of Man's Selected Readings, pag nakita ko yung mga estudyante o na gumagamit sa libro na yan, ang una kong tinatanong, anong pinaka-paborito niyong chapter dyan? Agad-agad, yung phenomenology of love. Okay? Yung phenomenology of love. Okay? At nung nakaraang conference ba, sa PUP ba yan? May isang bigla na lang nagtanong doon. Nakita pala niya yung announcement doon sa ibaba na nandun yung pangalan ko. So, akyat siya agad doon. Kasi open invitation naman. Tapos nagsalita siya. Tapos ang online sinabi, kasi nakita ko yung pangalan ni Dr. Manity at naalala ko yung phenomenology of love. Okay? Kaya nagtanong siya agad. Wala namang kinalaman sa phenomenology of love. Kaya tanong niya. Okay. Anyway. So yun lagi ang paboritong chapter dun sa libro na yan. Pero sa katunayan, alam mo, yung phenomenology of love ay salin yan sa magpakatao na sinulat kong isang phenomenolohiya ng pagmamahal. Ibig sabihin, ang original na teksto dyan ay hindi Ingles. Pilipino. Tapos, nung nakarating yan sa Ateneo Davao, sumulat yung Ateneo Davao sa akin, pwede bang ibahagi sa amin yung phenomenology of love mo? Wala naman akong phenomenology of love. Isang phenomenolohiya ng pagmamahal yun. Pwede isalin mo. So, napilitan ko isalin yon. So, yung original sa libro na yan ay hindi English. Pilipino. At sinulat ko yun sa Baguio. Nagbakasyon ko sa Baguio. Ay kailangan akong mag-contribute doon sa magpakatao. Yung
unang textbook kasi sa Pilipino, filosofiya sa Pilipino, ay yung Magpakatao, na edited ni Father Roque Pilios. Naging out of print, no? Tapos ayaw i-reprint ng Ateneo University Press. Ayaw ko bakit. No? Anyway, nung naalis na yung director ng University Press, iba ng director, pumayag, i-reprint. Nung na-reprint yan, nanalo yan ng Catholic Mass Media. Sir, bakit po mas piniling salin ang katagang pagmamahal kaysa pag-ibig? Okay. May sinulat akong artikulo doon, ang kaibahan ng pagmamahal sa pag-ibig. Okay? Kasi sa pag-ibig, kailangan mayroong reciprocity. Kailangan may reciprocity. At saka yung pag-ibig kasi pwedeng magkaibigan, pwedeng mag-iibigan. So iba yun, no? Yung isa friendship, magkaibigan. Yung isa mag-iibigan, conjugal love yun, eros yun. Okay? So, mas broad ang ang salin na pagmamahal. At kaya, naayon din sa filosofiya ng pagmamahal o pinunulian ng pagmamahal ni Max Scheler. Kasi sabi ni Max Scheler, sa pagmamahal, mayroong kang tinutungo na isang meron na may halaga. Pero, hindi na nanatili sa halaga na yan, kundi umaakyat sa mas mataas o higit na mataas na halaga. So, sabi niya, love is a movement from lower values to higher values. Okay. At mas akma ang salin na pagmamahal laga. Kasi mayroong halaga sa pagmamahal laga. Okay. Bilang nasabi na po si Emmanuel Can, gusto ko lang po ibahagi na nung po nakaraang taon, nakaupo po ako sa lecture po ninyo doon sa pagsasalin at pagtatapat. Pero po, nakakatatlong semestre ko na pong pinaglalaroan yung pagsasalin kay Can sa mga estudyante. At yun nga lang po, yung unang dalawang semestre po sa 1/4 lang, kaya po nawawala. Pero po yung pong huli, pinasubmit ko po sa Google Classroom, kaya po intact po yung data. Ang pinagagawa ko po ay pagkatapos mo talakayan yung categorical imperative, pinasasalin ko po yung pinaka-categorical imperative sa kanila ayon sa kanilang wika. At iba-iba po yung lumalabas. So, yung pong iba nagtatapat, yung pong iba nagsasalin, at nagkakaroon po ng pagtatalo sa kanila kapag may variations po sa ginagamit na salita. Kasi po, sa activity, nagkakataon po na may daldalang nagaganap at nagkakaroon ng debate sa kanila. So, ang issue ko naman po ay, pagdating po sa akin bilang guro, dahil ayoko pong kopyahin nila ako, marahil sa panahon yun, hindi pa ako masyadong handa, hindi po ako nagbibigay ng sarili kong salin. Ngayon po, pag nakapagpasa na sila, tinatanong nila ako, ma'am, ano yung salin? So, ako po ay Ilonggo Tagalog, pero mas ginagamit ko yung yung Tagalog. At ang nangyayari, wala akong iisang salin. Ang nangyayari po, kung ano yung nasa panahon, doon ako mismo nagsasalin. So, medyo contradictory po ata yan kay Kat na dapat may iisa lang. Pero po, nandun naman yung standard, pero yung siguro sa spirito ng pamiminolohiya, naiiba. So, okay na po ba yun? Okay lang, okay yan. Kasi alam mo, yung salin ko nga sa Groundwork of a Metaphysics of Morals ni Kant, sa libro mga babasahin sa filosofiyang moral, ay galing sa dalawang English translation ng Groundwork. Ibig sabihin, yung Groundwork of Metaphysics of Morals ni Kant ay may, pagkaalam ko ngayon, 3 na ang salin. Sa English lang. So sa mismo English, may 3 kang salin. So, okay lang yan kung mayroon kang 3 salin sa Ilonggo o sa Pilipino ng iisang teksto ni Kant. Kasi kung sa English nga, may 3 salin, okay lang naman sa Pilipino, may 3 kang salin.
Pero mas akma po ba na may actual, na lalabas po yung pagsasalin dun sa actual na pagsasambit? Parang yung pong hindi, yung kung ano yung pagkakaintindi mo sa mismong panahon na yun, sa classroom na yun. Okay lang yun. Kasi kung ilathala mo na yun, okay, ang mahalaga na meron kang footnote. Opo. May footnote ka. Bakit ito yung salita na ginagamit mo at hindi yung itong salita? No? So, diyan papasok ang paliwanag mo kung bakit mo pinili itong kataga na ito kaysa ibang kataga. No? Kaya, huwag matakot kung marami kang salin. Mas maraming salin, mas maganda eh. Insight lang po, dahil nabanggit niyo na rin po yung pagpo-photo, yung pagsasalin. Ginawa rin po ito ng mga nagsalin ng Being and Time ni Heidegger. Oo. Si Macquarie at si Robinson. Oo. Bakit ito yung salitang muli sa pinipili nila para sa Tama. Aleman na salita? Oo. Sapagkat alam naman po natin na sa Aleman, medyo komplikado ang kanilang vocabulary at Oo. napakadaming maaaring ibig sabihin na ito pag isinali nila sa ibang Oo. vocabulary. Lalo na pag aliman ang pilosopo, di ba? Si Kant, aliman. Heidegger, aliman. Hindi problema sa Frances, di ba? Nes pa? Wala yung French speaking. Walang problema sa Frances. Kasi ang Frances kasi napakalinaw na wika, di ba? Ang Frances. Pero ang aliman talagang masalimuot yung kanilang wika, di ba? Lalo na pag Hegel ang pinag-usapan mo. May kaklase nga ako sa kurso ng Hegel, babae siya. From literature siya galing. Tuwing binabasa namin si Hegel, umiiyak talaga yun siya. I can't understand Hegel. So, lagi kong tinukod sa kanya. Masyadong seryoso naman ang filosofiya na to take it seriously. Diba ka tanong? Gusto mo niyo na magkaroon ng break? Okay, break muna tayo. Tapos, papasok tayo kay Carl.